Ang sumpa sa loob ng Manila City Hall. Base sa mga tunay na kwento ng takot ng mga empleyado at gwardya ng lungsod. Maligayang pagdating sa Laging PH. Dito, ang mga kwento'y hindi katang-isip, kundi mga alaala ng takot na bumabalik sa dilim. Ngayong gabi, dadalhin ko kayo sa gitna ng siyudad, sa puso ng Maynila. Isang lugar na araw-araw ay dinaragsa ng tao, pero sa pagsapit ng gabi, nagiging kanlungan ng mga kaluluwang hindi matahimik. Ito ang kwento ng mga multo, anino, at bulong sa loob ng Manila City Hall. Sa City Hall ng Maynila, may babaeng laging nakikitang nakadilaw sa dulo ng hallway. Tahimik lang siya, pero pag nilapitan, bigla na lang nawawala. May nagsabing empleyado lang siya. Walang makapagpangalan sa kanya. Isang gabi, sinundan siya ng isang bantay at hindi na ito nakabalik. Kabanata 4. Huwag kang tumingin sa mata niya. Isang utility worker ang naiwan mag-isa sa 5th floor. Napansin niya ulit ang babaeng nakadilaw, nakatayok sa dulo, nakatalikod. Miss, bawal na po dyan sa oras na to. Hindi gumalaw ang babae. Nilapitan niya ng kaunti. Doon niya napansin, nakalutang ang mga paa nito. Tumigil siya. Ang babaeng nakatalikod, dahan-dahang lumingon. Mabagal, para bang bali ang leeg. At nang makita niya ang mukha nito, kalin mata, walang bibig, isang blangkong dilaw na nilalang. Pero narinig niya sa tenga niya isang bulong, "Huwag kang tumingin." Sumigaw siya, tumakbo palabas ng hallway. Ngunit pagbalik ng ibang bantay, wala na siya. Pero nakita nila ang kanyang sapatos. Nasa ilalim ng desk ng babaeng hindi naman umuwi. Kinabukasan, nakita nila ang utility worker. Pero parang iba na siya. Tahimik lang, nakaupo sa sulok ng CR. Paulit-ulit lang ang sinasabi, "Hindi ako tumingin. Hindi ako tumingin." Ang mga mata niya